Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At sa lahat po ng palaging sumusubaybay sa inyong YouTube channel. Ipinadala ko po ang kwentong ito dahil gusto ko ring magbahagi ng isang karanasang sa tingin ko ay may maidudulot na aral tulad ng mga natutunan ko mula sa lahat ng kababalaghang pinagdaanan ko. Alam kong may magdududa, may magtataas ng kilay, at may hindi maniniwala. Pero totoong nangyari ito sa akin at matagal namin itong iningatan ng tatay ko. Ipinakita ng mga pangyayaring ito na sa totoong buhay may mga taong ganid, mapanghusga at ayaw makinig kapag ang nagsasalita ay mababa sa tingin nila. Pero kahit ganon, gusto ko pa rin itong ibahagi. Umaasa akong may mapupulot kayong aral. Ako po si Joshua. At ito ang aking kwento. Kakagising ko lang ng umagang yon nang may marinig akong nagbabangayan sa sala namin. Narinig ko ang boses ng auntie at uncle ko na nakikipagtalo kay tatay. Hindi ko masyadong maintindihan nung una kung ano ang pinagtatalunan nila. Kaya lumapit ako sa may pinto ng kwarto at doon nakinig. Ilang beses na ba naming sinabi sa'yo? Pagkakataonan natin tong yumaman. Kaya pumayag ka na sa amin ni Chris. Bakit ba ang kulit nyo? Ayoko nga eh. Ano ba naman yan? Intindihin mo naman kami. Kailangan namin ng pera. At nandito sa lupa mo ang sagot sa mga problema namin. Maniwala ka, Lando. May nakabaong kayamanan sa lugar na ito. At sino naman nagsabi? Si Apo Cora. Siya ang nagsabi na may limpak-limpak na kayamanan dito. At naniwala naman kayo. Ilang beses ko bang sasabihin na sinungaling yun? Walang kayamanan dito. Hindi sinungaling yung tao, kuya. May mga napagtanungan na ako sa kabilang baryo na talagang maalam daw ang matandang yun sa treasure hunting. Hindi pa raw ito sumasablay. Sus! At talagang paniwalang-paniwala naman kayo. Ini-scam lang kayo nun eh. Paanong ini-scam? Wala naman tayong ibinibigay na pera doon. Wala na nga yung tao eh. Pagbibintangan mo pa. May nakapagsabi din sa akin na taga-kabilang baryo na ilang araw bumabalik yun para manghingi ng kung ano-ano. Hindi naman para sa kanya yung hinihingi niya, kuya eh. Inaalay niya naman yun para sa ritual at pagdadasal. Ganun lang talaga ang style nun. Maniwala ka namang hindi niya pinakikinabakan ng mga alay na yun. Ay nako, manloloko ang taong yun. Ako na nagsasabi. Huwag kayong naniniwala sa kwento-kwento lang. Grabe ka naman, Lando. Hindi mo na makilala yung matanda. Maayos naman siyang nakipag-usap sa amin. At hindi puro masama ang balita tungkol sa kanya. Sabi ko na sa'yo, may taga-ibang baryo na sinabihan niyang maghukay. At ngayon mayaman na. Kaya sige na, kuya. Pumayag ka na. Hindi. Hindi pa rin ako papayag. At yan na ang huling pasya ko. Hindi ko ipapagalaw ang lupa ng tatay at nanay. Yun! Sa wakas dadali mo din, kuya. Lupa ito ni tatay at nanay. Hindi sa'yo lang. Kaya kung ano man ang nasa lupa na ito, dapat lang na makinabang din kami. Nagpapatawa ka ba ha, Chris? Ang lupang ito ay ipinamana na sa akin. Oo, ipinamana sa ito ng mga magulang natin. Pero yung nakabaon dito, dapat hati tayo. Walang-wala na ba talaga kayong pera, ha? At pati tong kakapiranggot na lupa ko, ay gusto niyong sirain? Hindi naman namin sisirain eh. Huhukayin lang para makuha yung kayamanan. Hindi lang perang pinag-uusapan natin dito, kuya. Kundi magandang kinabukasan para sa ating lahat, para sa ating pamilya. At talagang nagbilang ka na ng sisiw kagad. Hoy, makinig ka, Chris, ha?
walang kayamanan dito. Kung merong baon ng kayamanan dito, di sana, matagal na yung alam, nilala na yung tatay. Bihira ka. Wala pa na ba doon si Apo Kore? Ano bang malay nila sa kayamanan? Si Apo Kora, hindi siya isang karaniwang tao. Isa siya katutubo na may espesyal na kakayahan. May kapangyarihan siya. Kaya may mga bagay na nakikita siya na hindi kayang makita ng mga ordinaryong tao. Kaya nga itong si Kuya, ang hirap kausap Ako pa talaga ngayon ang mahirap kausap Iniingatan ko lang itong lupa. Lalo na, at sa akin inabili nito. Sus, wag ka na nga. Siguro, kaya ayaw mong ipagalaw tong lupa kasi gusto mo suluhin yung kayamanan. Ano sinabi mo, Chris? Wala akong planong ganyan, Ang sinasabi ko lang, ay ako ang tagapag-ingat at ako may pananagutan kung masisira ang lupa. Apaka-OA mo talaga. Wala namang masisira Ang sabi ng albularyo, mababaw lang daw yun. Kaya parang awa mo na kuya, pumayag ka na. Sige na naman. Subukan lang natin, kahit isang beses. Kung wala tayong mahukay, di, tabunan na lang natin ulit yung hukay. Ganun lang kasimple yun. Manahimik ka. Sinabi lang hindi ako papayag kahit na ano pang sabihin nyo. Mabuti pa umalis na kayo. Tapos na ang usapang ito. Hindi kami aalis hanggat hindi ka pumapayag. Alam mo, ikaw lang ang kilala kong tao na ayaw yumaman. Ibinibigay na sa'yo, ayaw mo pa? Sa bagay, kontento ka na kasi. Sa hirap, kaya ka ganyan. Hindi totoo yan, Chris. Gusto ko ding makaahon, pero ayokong umasenso sa maling paraan. Mas mali ang tumanggi sa grasya. Pwedeng tumanggi kung galing sa masama o sa isiman ni Chris. Hindi masarap gastahin ang perang hindi mo pinagpaguran. Baliw! Baliw ka na! Ano sabi mo? Sinong tinawag mong baliw ako? Sino pa ba? Ikaw lang naman talaga. Bawiin mo sinabi mo, Chris. Huwag mo kong ginaganyan. Bakit? Inaano ba kita? Nagsasabi lang naman ako na totoo Umayos ka. Huwag mo kong pakitaan ng masamang ugali. Dahil baka hindi ako makapagtimpi sa'yo. Baliw! Baliw ka! Sobra ka na. Wala kang modo. Mas matanda ako sa'yo Dapat mo akong respetuhin bilang kuya mo. At bakit naman kita re-respetuhin, Ber? Baliw ka Tapos, tama na yan, Chris. Tama na yan. hindi ate. Matagal ko na kinikim-kim to Oras na para sabihin ko sa kanya lahat ng sama ng loob ko. Hindi, tama na. Halika na. Umuwi na tayo. Huwag na natin pampalaki ng gulo dito. Sige lang ate. Hayaan mo siya. Sige. Sabihin mo sa akin. Ano bang problema mo? Noon pa man, akala mo, mas angat ka sabi ni ate na ikaw at superior at palaging may karapatang magdesisyon sa lahat. Ikaw palagi nasusunod at pinakikinggan ni na tatay. Nababaliwala na yung pagiging panganay ni ate sa atin. Palaging ikaw na lang ang nasusunod. Hindi totoo yan sinasabi mo. Itatanggi mo pa? Paano mo nasabing hindi totoo, Sige nga. Alam mo sa sarili mo na tama ako. Gusto mo, ikaw ang palagi nasusunod. Gusto mo, ikaw ang pinakamatalino sa lahat. Pero sa totoo lang, hindi naman. Bobo ka! Bobo! Narinig kong biglang may kumalabog sa sala. Kinabahan ako, kaya mabilis akong lumabas at nakita ko ang uncle ko na hawak ang kanyang mga labi. May dugo. Hula ko ay sinuntok siya ni tatay. Akala mo hindi kita lalabanan? Matagal ko nang gustong gawin to! Bago pa man makasagot si tatay, mabilis na umatake si Uncle Chris. Isang suntok ang agad na tumama, diretso sa panga ni tatay. Muntik na siyang bumulagta, mabuti na lang at nakahawak siya sa upuan. Hayop ka! Ganito ba talaga ang gusto mo? Muling tumayo ng tuwid si tatay at inambahan ng isa pang suntok ang kapatid niya. Ano ba? Tama na yan! Tumigil na kayo! Tigilan nyo na yan!
Para naman kayo mga bata, ano ba? Tama na! Pero parehas silang hindi nakinig. Wala ng ate at kuya sa oras na yon. Mas lalong tumaas ang tensyon sa pagitan nilang tatlo. Muli na namang sumugod si Uncle Chris. Nahawakan nito ang kwelyo ni tatay. Pinilit namang inalis ni tatay ang kamay ng kapatid niya. Subalit, sadyang mas malakas ito kumpara kay tatay. Makinig kang mabuti. Huhukayin namin ang lupang to. Gusto mo man o hindi. At kung ayaw mo pakiusapan ng matino, mapipilitan ako gumamit ng maras na paraan para makuha ang gusto ko. Pinagbabantaan mo ba ako, Chris? Hindi. Hindi pagbabanta yun. Gagawin ko yan kung talagang magmamatigas ka. Tama na, Chris. Tara na. Umuwi na tayo. Sandali lang ate, hindi pa ako tapos. Alam natin pareho na may karapatan pa rin kami sa lupang ito. Kaya kapag nakahukay kami na kayamanan dito, hindi talaga kita bibigyan. Anong karapatan ang sinasabi mo? Magkakademandahan tayo kapag pinilit niyong gusto niyo. Kaya huwag niyong pakialaman ang lupa ko. At sa tingin mo, masisindak mo ko sa ganyang pananakot mo? Eh di magdemanda ka! Ulol! Saan ka naman kukuha ng panggastos sa abogado at sa pagsasampa ng kaso, Aber? Natahimik si tatay. Nakita ko ang pagkunot ng mga noo niya. Alam kong tinitimpi niya ang galit. Halika na, Chris. Tara na. Umuwi na tayo. Umalikod ang dalawa at naglakad palabas ng bahay. Tahimik, nananatili sa sala si tatay. Naupo siya sa isang lumang silya. Tulala at parang nasa ibang mundo. Napansin ko na may kaunting luha ang pumatak sa mga mata niya. Tapos ay narinig ko ang mabigat na paghinga niya habang nakahawak sa kanyang panga. Nagdesisyon akong lapitan siya. Tay, ayos lang po ba kayo? Oo, anak. Ayos lang ako. Gusto niyo po ba ng tubig? Ikukuha po kita, tay. Wag na, anak. Salamat na lang. Ayos lang talaga ako. Wala kang dapat na ipag-alala. Tay, bakit niyo po hinayaang saktan kanya? Natahimik si tatay at di niya nasagot ang aking tanong. Sa sandaling yon ay wala akong nagawa kundi ang titigan siya. Malungkot ang mukha niya at tila kay lalim ng iniisip. Pero sa totoo lang, ako man ay naguguluhan kung bakit ayaw niyang subukan na ipahukay yung sinasabing kayamanan sa lupa namin. Pero ang lote na yon ay totoo din namang ipinamana na sa kanya. Kaya hindi ko siya mapipilit kung sakaling hindi na magbabago pa ang pasya niya. Ayos lang naman. Maski saktan niya ako. Yung pisikal na sakit, mga ilang oras mawawala rin yun. Yung mga sugat gagaling. Pero alam mo ba, kung ano ang pinakamasakit sa lahat ng to? Yung wala silang respeto sa pag-aari ko. Pero tay, bakit niyo po sila kinukontra? Sa palagay ko naman po may punto sila eh. Paano nga po kung may kayamanan po dito? Kahit pa may kayamanan dito, Joshua, hindi ako papayag na ukahin nila ang lupa ko. Alam mo, matagal na silang ganyan. Suga pa sa pera. Yung mga mana nilang mga lupa, ayun, ibinenta nila at nilustay lang sa sugal at luho. Saka walang pakialam sa akin yung dalawa na yun. Kapag pinagbigyan ko sila, aalis lang yung mga yun. Kaya may makuha o wala. Nako, maniwala ka sa akin, Joshua. Sa bagay, tayo nga naman po ang kawawa tay kapag ganun sila. Tsak na masisira itong bahay natin kapag hinukay ang lupa. Yun na nga eh. Dito sa mismong sala natin, yung sinasabi nila na paghuhukayan ng kayamanan. Sino ba naman tao ang papayag sa ganun? Grabe sila tay, no? Pera lang talaga ang mahalaga sa kanila. Sinabi mo pa,
na hindi talaga nila inisip kung anong mangyayari sa atin. Pero alam mo, may nararamdaman talaga ako sa bahay na to eh. Ano po yun? Para bang may bantay. Kaya nga ayokong galawin. Bantay? Ano pong klaseng bantay? Basta anak, mahirap ipaliwanag eh. Hindi ko muna ididetalye. Hindi pa sa ngayon. Kayo po ang bahala, tay. Kung ayaw niyo pa pong ikwento eh. Pero tay, meron po akong itatanong. Ano yun anak? Kapatid niyo po ba talaga sila? Para kasing malayo po ang ugali nila sa inyo eh. Dahan-dahang umangat ang tingin ni tatay sa akin. Napansin ko ang bahagya niyang paglunok. Ano bang klaseng tanong yan anak? Tumayo siya bigla na para bang ayaw niya nang ituloy ang aming usapan. Naglakad siya papuntang kusina at kinuha ang anumang mahawakan sa mesa. Halika na nga, kumain na tayo. Alam kong iniiwasan niya ang tanong ko. Pero hindi na ako nagsalita pa. Sumunod na lang ako. Tahimik kaming kumain. Paminsan-minsan ay napapasulyap ako sa kanya. Malungkot ang kanyang mga mata at hindi mapakali. Sa ganong pagkakataon talaga, naaawa ako sa kanya. Nahihiling ko minsan na sana, balang araw, ibigay na rin ang swerte sa amin para hindi na siya nalulungkot. Samantala, pagkatapos ng aming agahan, nagpaalam na siya sa akin. Aalis na ako, Joshua anak. Ikaw na ang bahala dito ah. Kailangan maaga sa pili. Sayang naman kung masingita na naman ako ng mga loko-lokong tricycle driver. Ako na ang bibili ng lutong ulam mamaya para sa tanghalian. Sige po tay, ako na lang po magsasaing. Ingat po kayo ah. Salamat anak. Kinuha na niya ang tsinelas niya at isinuot. Pinanood ko siyang palabas. Ilang sandali pa ay narinig ko ang pag-andar ng tricycle niya. Pero habang papalayo ang sasakyan niya, napansin ko si tatay. Wala siyang ulo. Hindi ko na siya matawag at mapabalik. Tuluyan na siyang nawala sa kanto. Gayunpaman, hinayaan ko na lang ang nangyari. Kinuha ko ang walis at sinimulan ang paglilinis ng bakuran. Ganito ang takbo ng umaga ko. Tuwing umaalis ang tatay ko. Si tatay lang ang nagtatrabaho at ako ay sa bahay lang. Isa kong PWD. Pilay ang kaliwa kong binti at pilantod akong maglakad. Si tatay ang naghahanap buhay sa amin. Gawa ng hindi naman ako matanggap-tanggap sa trabahong ina-applyan ko. Sinubukan kong mag-apply maraming beses na pero walang tumatanggap sa akin dahil nga sa aking kapansanan. Huling apply ko ay sa pinakamayamang pamilya dito sa baryo. Hindi ako natanggap ni hindi ko nga nakausap yung may-ari dahil sa katiwala pa lang nausgahan na ako. Tinignan lang ako nito mula ulo hanggang paa at saka pinagtawanan. Tapos sinabi na hindi ako tanggap. Nakakalungkot na may mga ganong klase ng tao na hindi ko pa man naipapakita kung paano ako magtrabaho. Tumanggi na sila kagad. Kaya naman, sabi ni tatay, hayaan ko na raw. Manatili na lamang ako sa bahay. Sinunod ko siya pero hindi ako natatahimik kapag nakaupo lang at walang ginagawa. Kaya naman sa bakuran, nagtanim ako ng mga halamang namumulaklak at mga halamang gamot. Mga gulay naman sa likod ng aming bahay. Tahimik ang naging maghapon. Subalit nang magsasaing na sana ako para sa hapunan, biglang dumating si Uncle Chris. Bumungad itong hingal, pawisan at halatang kabado. Joshua, ang tatay mo na aksidente. Isinugod sa ospital. Ano? Paano po na-aksidente? Maingat po na driver si tatay ah. Imposible yun. Anong imposible? Posible yun. Aksidente nga, di ba? Oo nga pero
Huwag ka na magpero-pero dyan. Magbihis ka na at punta na natin ang tatay mo. Sumabay ka na sa akin, bilisan mo! Mabilis akong nagbihis. Paglabas ko, naglakad ako papunta sa motor niya at sumakay. Pagdating namin sa ospital, tinuro ng nurse ang kwarto. Nang buksan namin ang pinto, nakita namin si tatay. Gising, madungis at maraming benda sa katawan. Madami din siyang mga sugat. Tay! Tay, ano pong nangyari? Konting disgrasya lang ito, anak. Konti! Konti pa ba sa inyo yung mga bukol at sugat na nasa katawan nyo? Huwag ka nang mag-alala. Ayos lang ako, anak. Mabuti naman po at ayos lang kayo. Tay, bakit po ba kayo bumangga? Ano po nangyari? Ano kasi? Parang nawalan ng preno. Pagdating ko sa pababang kalsada, ayaw nang kumapit. Yun, nagdire-diretso ako at bumangga sa sinusundan kong sasakyan. Wala eh. Hindi ko na nakontrol eh. Pero tay, bakit po nagkaganon? Di ba palagi niyo naman pong chinecheck yun? Paano di niyo po nakita na may sira pala? Nagmamadali ako kasi kaninang umaga. Kaya hindi ko na naharap. Ayos pa naman yung takbo nito hanggang nung tanghali. Nagkaaberya na lang nung hapon. Baka naman doon na talaga bumigay nung hapon na. Hindi na ako nasagot ni tatay. Napansin niya si Uncle Chris na nasa likod ko at di umiimik. Oh Chris, nandito ka pala. Hindi kagad kita napansin. Oo kuya. Nung nalaman ko na aksidente ka, sinundo ko na kagad tong anak mo para mapuntahan kita dito. Aba, himala ah. Ngayon mo lang yata ako pinagbalasakitan ng ganyan. Sus, kuya naman. Siyempre pamilya tayo. Sino pa ba magdadamayan kundi tayo lang din? Salamat Chris kung ganun. Umayos ng tayo si Uncle Chris. Nagkamot pa ng batok na parabang naiilang. Kuya, kumusta ka naman? Siya nga pala yung tricycle mo kuya. Mukhang di mo na mapapakinabangan. Wasak yung harap eh. Nako, malas talaga. Paano nang hanap buhay ko niyan? Baka naman, say na to kuya. Alam mo na, para naman pagbigyan mo na kami. Kapag nakuha na natin ang kayamanan, hindi mo na kailangan mamasada, di ba? Biglang napatingin si tatay. Kita ko agad na hindi maganda ang dating sa kanya nang sinabi ni Uncle Chris. Chris, pwede bang wag mong isingit ang usapang yan dito? Puro yan na lang ang iniisip mo eh. Hindi naman sa ganun kuya. Naisip ko lang naman kasi di ba wasak na yung tricycle mo. Oh, sige nga. Paano na kayo ni Joshua ngayon kung wala ka ng trabaho? Ito na yung sagot, kuya. Kahit na, Chris. Sinabi ko na sa inyo. Hindi ako papayag. At paninindigan ko yon. Kahit maghirap pa kami ng anak ko. Ikaw naman, kuya. Ang sa akin lang, suggestion lang naman. Kung ako sa iyo mag-iisip-isip na ako. Tadhana nang gumagawa ng paraan para iparealize sa'yo na ito ang kailangan mo. Kayamanan, kuya. Pera. Limpak-limpak na salapi. Tumahimik ka nga. Hindi ako papayag. Ganon? Teka lang. Matanong kita. Ano ba talagang iniingatan mo sa lupang yun, ha? Bakit ayaw mo? Ano bang meron? Bakit mas mahalaga pa sa'yo yung lupa kaysa sa buhay mo at ng anak mo? Umuwi ka na, Chris. Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Bakit hindi mo ako masagot, ha? Siguro may tinatago ka sa amin, no? Tama na. Tama na, Chris. Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo. Uncle, siguro nga mas mabuti pang umalis na po muna kayo. Hayaan na lang po muna natin si tatay na makapagpahinga. Oo nga. O sige, aalis na ako. Bahala kayo sa buhay niyo. Bigla siyang tumalikod at dire-diretsong lumabas ng pinto. Naiwan kaming dalawa ni tatay. Narinig ko yung mahina at mabagal na paghinga niya. Napansin kong naniningkit din ang kanyang mga mata. Iba rin ang kulay ng mukha niya.
bigla siyang namutla. Maya-maya pa ay narinig ko na bigla siyang napaungol. Para bang nasasaktan. Napahawak siya sa ulo. Madiin. Tapos bigla na lang siyang nagsuka ng dugo. Hindi ko inaasahan yon. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Hanggang sa nagpanik na ako. Tay! Ano po nangyayari sa inyo? Diyos ko, ang tatay ko! Nurse! Nurse, tulungan niyo po kami, nurse! Ang tatay ko, nurse! Mabilis na lumapit ang mga staff ng ospital. May mga dalang emergency kit. Kaagad siyang sinuri. Makalipas ang ilang minuto, sinabi nila sa akin na kailangang mailipat si tatay sa ICU. Kailangan ng mas malalim na monitoring. Agad nilang inasikaso si tatay at nang maipasok na siya sa ICU, hindi na ako pinapasok. Wala akong nagawa kundi maghintay sa labas. Maglakad, paikot-ikot sa pasilyo, habang ang mga kamay ko nanginginig sa takot at kaba. Hindi patiyak kung ano ang sanhi ng pagsusuka niya ng dugo at pagkawala niya ng malay. Posible daw na delayed symptom mula sa impact ng aksidente o biglang pagtaas ng pressure sa ulo. Kailangan ng iba pang test, scans at 24 oras na monitoring. Ang sabi, kailangan kong maghanda ng pera para sa mga gamot niya. At ang pinakamasakit pa na sinabi sa akin, hindi nila alam kung kailan siya magigising. Habang nakaupo ako sa malamig na bangko sa labas ng ICU, napapaiyak na ako. Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko kung saan ako kukuha ng pera para kay tatay. Pagkalipas ng ilang oras na paghihintay, nilapitan ako ng nurse at sinabi sa akin na pwede naman daw akong umuwi muna at siya na lang ang bahala sa tatay ko. At bumalik na lamang ako kinabukasan. Wala akong magawa kundi ang sundin siya. Pagka-uwi ko, madilim ang bahay. Binuksan ko ang ilaw sa sala at doon ako napaiyak ng tahimik. Natatakot ako sa posibilidad na hindi na magising ang tatay ko. At natatakot din ako na baka wala din akong maitulong sa kanya dahil sa kalagayan ko. Wala akong mahihingan ng tulong bukod kina Uncle Chris at Auntie Corazon. Pero sa palagay ko, tatanggi ang dalawa na yon. Napatulala ako, tapos ay biglang napatingin sa sahig. Totoo kaya yung sinasabi nila? May nakabaon ba talaga dito? Kung ipahukay ko kaya? Napakamot ako sa ulo. Alam kong wala akong karapatang magdesisyon sa lupa. Pero wala na akong ibang maisip na paraan kung paano matutulungan ang tatay ko. Diyos ko, tulungan niyo ako. Ituro niyo po sa akin kung anong gagawin ko. Napasandal ako sa upuan. Napapikit. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Kahit na ang totoo, nanginginig pa rin yung mga kamay ko. Alam kong walang tutulong sa akin at mas lalong walang magpapahiram sa akin ng pera. Unti-unti, para akong nauupos na kandila. Habang mag-isa, ramdam ko yung takot na baka wala na nga akong magawa para sa kanya. Na baka huli na ang lahat bago pa ako magkapera. Alam ko, kailangan ko na talagang magdesisyon. Kailangan ko nang mamili. Samantala, habang nagmumuni-muni ako, may narinig akong kumatok sa pinto. Mabilis akong tumayo para buksan ito. Nakita ko si Uncle Chris at Auntie Corazon. Kayo po pala. Ano pong kailangan nyo? Galing kami kanina sa ospital. Nalaman namin na nasa ICU ang tatay mo. Mukhang kakailanganin mo ng maraming pera pambayad sa ospital. Anong plano mo, Joshua? Yun na nga eh. Wala pa po ako naiisip na plano. Hindi ko nga po alam kung saan ako kukuha ng pera eh. Bigla silang nagkatinginan na dalawa. Tapos, halos sabay na tumingin sa akin.
Napag-usapan na namin ito ni ate. Ipapahukay na namin yung kayamanan. Po, Tama ka na narinig, Joshua. Yan na lang ang pag-asa mo talaga para matulungan mo ang tatay mo. pero Uncle Chris, Huwag ka na magdalawang isip pa, iho. Nasa bingit na nakabatay ng tatay mo. pero ante, sigurado po magagalit si tatay kapag ginawa natin yun. Baka pati po ako. Hindi niya po mapatawad. Anak, mas importante pa ba yon kaysa sa buhay niya? Hindi ba mas mabuting magalit na lang siya, pero at least buhay siya, kaysa naman mamatay siya, hindi ba? O di ba? Habang buhay mong konsensya yon. Kaya nga, tama si ate. Saka gagawin mo lang naman yun para iligtas siya. Sa tingin mo ba, hindi niya maiintindihan yun? Pero wala po akong pera na maitutulong sa pagpapahukay po kung sakali. Ano ka ba? Kami nang bahala sa gastos sa pagpapahukay. Wala ka nang dapat na alalahanin doon. Ang kailangan lang namin ay pumayag ka. Tama. At kung wala mong mahukay, edi wala. Pero huwag kang mag-alala. Kasama mo kami ng uncle mo. Hindi ka namin pababayaan. Hahanap tayo ng tulong. Kung yun lang naman po ang gagawin natin, di humingi na lang po tayo ng tulong. Anak, matatagal lang pa yun. Maraming proseso. Sa kabuhay ang pinag-uusapan natin dito. Kailangan ka ng tatay mo. Hindi ka magiging masamang anak nang dahil lang dito. Hindi ko mapigilan ang luha ko. Dahan-dahan na itong pumatak. Kung ito lang po ang paraan, sige. Bahala na po kayo. Gawin niyo na po. Yung mga mukha nila ng oras na yon, parang hindi makapaniwala. Pareho silang sabay ng ngumiti. Salamat, Joshua. Promise, hindi mo to pagsisisihan. O siya, mabuti pa'y tara na. Chris, maghahanap na tayo ng tao na pwedeng magtrabaho dito bukas para masimulan na kagad ang paghuhukay. Tumayo na sila at tumungo sa may pinto. Pero bago pa sila makaalis, lumingon sa akin si Auntie. Huwag kang mag-alala, Owa. Kapag nabawas sa mga gastos sa pagpapahukay, mas malaking porsyento ang ibibigay namin sa tatay mo para makatulog din kami sa gastusin yung mag-ama sa ospital. Kaming bahala sa inyo. Sige po, Auntie. Salamat po. O siya, sige. Magpahinga ka na. Tumalikod na sila at lumabas. Nang wala na sila, doon ko naramdaman na parang may mali. Mabigat ang loob ko. Hindi ako mapakali. Pero ang nasabi ko ay nasabi ko na. At alam kong hindi ko na mababawi yon. Isa na lang ang hiling ko sa pagkakataon na yon. Sana maging maayos ang lahat. Maya-maya pa, bigla na akong inantok. Pumasok na ako sa kwarto ko at natulog. Kinabukasan, maaga pa lang ay naramdaman kong nag-vibrate ang cellphone ko. Pagtingin ko, galing ito sa ospital. Bigla akong napangiti nang mabasa ang mensahe ng nurse na may magandang balita tungkol sa tatay ko. May malay na daw siya at nakakausap na. Isang himalayon, sabi ko. Kaya naman agad akong naghanda. Naligo, nagbihis para maaga akong makadalaw at makita ang tatay ko. Ilang sandali pa, palabas na sana ako nang may marinig akong sasakyan na huminto sa harap ng bahay. Binuksan ko ang pintuan at nakita ko sina Uncle Chris at Auntie Corazon na may kasama silang dalawang lalaki na may hawak ng pala at pangbungkal. Oh Diyos, ba't ang aga mo naman yatang nakagayak? Pupunta ka ba ng ospital? Opo, Uncle. May text po kasi ako na-receive. Ang sabi po, gising na daw po si tatay. Pupuntahan ko lang po siya saglit. Aba, ganun ba? O sige, mag-iingat ka. Salamat po. Pero Uncle, baka po pwedeng makiusap na huwag niyo po munang ituloy ngayong araw ang paghuhukay. Kakausapin ko po muna si tatay. Ano? Abay, hindi pwede, Joshua. Nandito na yung mga maghuhukay, oh. Sayang naman yung araw nila kung hindi ba tutuloy ang trabaho. Kaya nga, at saka pumayag ka na kagabi, di ba? Ngayong araw lang naman po, Uncle eh.
Importante po na makausap ko muna si tatay. Basta, ako na pong bahala na magkumbinsi po sa kanya. Tumahimik silang pareho. Kita ko sa mukha nilang hindi nila nagustuhan ang sinabi ko. Napabuntong hininga na lang si Auntie Corazon. Tapos, napakamot naman sa ulo si Uncle Chris. Hay nako, sige na ka. Pero kumbinsihin mo mabuti ang tatay mo, ha? Ate, kakahiya naman sa mga kasama namin. Naabala na sila. Opo, pasensya na po talaga kayo. Nagpaalam na ako sa kanila ng maayos. Naglakad hanggang sa makarating ako sa kalsada. Sakto namang may tricycle na padaan. Doon na ako sumakay para magpahatid sa ospital sa bayan. Pagdating ko sa ospital, diretso na ako sa nurse station. Pinayagan akong pumasok sa ICU. Anak, Tay, kumusta na po ang pakiramdam nyo? ayos naman na kahit papano. Ay, salamat, mabuti naman. Alam niyo po bang alalang-alala po ako sa inyo? Huwag ka nang mag-alala. At sabi sa akin ng doktor kanina, ayos naman na yung mga ibang laboratory ko. Ang hinihintay na lang ay yung MRI ko. Pero sa palagay ko ayos din naman yun. Kaya huwag ka nang mag-alala. Sige po. Pero tay, may problema po tayo. Malaki-laki po kasi ang kailangan nating bayaran dito sa ospital eh. Hindi ko po alam kung saan po tayo kukuha ng pambayad. Tulad ng sabi ko sa'yo, wala kang dapat na ipag-alala. May darating na biyaya sa atin, anak. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ano po? Ano pong biyaya ang paparating? Basta, Sigurado po ba yan tay? Kasi nag-usap na po kami ng mga kapatid nyo at napag-usapan po namin na hukayin na po yung kayamanan para may magamit po sa pagpapagamot nyo. ano ka mo? Hindi pwede, anak. Hindi pwedeng ipahukay yun. Bakit po? Bakit po ayaw nyo? Hindi kagad nakasagot si tatay. Nakatitig lang ito sa akin na para bang malalim ang kanyang iniisip. Maya-maya ay hinawakan niya ang kamay ko ng maigpit. May dahilan, anak, kung bakit ayaw kong ipagalaw ang lupang yon. Ano po? May sumpa ang paghuhukay sa kayamanan. Ho? May sumpa? Kung ganun, totoo nga pong may kayamanan sa lupa natin, ganun ho ba? Tama ka, anak. Matagal ko nang alaman tungkol doon. Sinabi na sa akin noon ng tatay. Kaya hindi niya ipinahukay yon dahil sa sumpa. Hindi pwedeng pakialaman yun nang walang basbas ng tagabantay. Ano pong tagabantay? Isang kaluluwa na ang trabaho hanggang ngayon ay bantayan yung nakabaon na yaman. Hindi siya matahimik. Paano niyo po nalaman na hindi po siya matahimik? Dahil palagi ko siyang nararamdaman, anak. At minsan nakita ko siya. Maniwala ka man o sa hindi, anak. Kaya naniniwala ko sa sinabi ni tatay. Baka may kapalit kapag pinakialaman natin yung kayamanan. Pero bakit ngayon niyo lang po ito sinasabi sa akin? Dahil hindi ko alam kung kakayanin ba ang katotohanan ito o hindi. Bata ka pa. Hindi mo tulubos na mauunawaan. Tay, hindi na po ako bata, binata na po ako. Kaya ko na pong umintindi. Oo nga. Pero ayoko lang na matakot ka. Ganun ho ba? Pero hindi naman po ako matatakot eh. Pilay lang ako, pero hindi naman ako duwag. Patawarin mo ako, anak. Sana intindihin mo na lang ako. Pinoprotektahan lang kita. Pero bakit po kila auntie? Bakit hindi niyo po sinabi sa kanila? Bakit ayaw niyo pong ipaliwanag sa kanila ng mabuti? Sa tingin mo ba, paniniwalaan ako ng mga yun? Basta usaping pera, wala silang pakikinggan kung hindi pabor sa kanila. Eh tay, ano pong gagawin ko? Ang sabi ko pa naman po sa kanila eh, ako na po ang bahalang kumumbinsi sa inyo. Dapat hindi ka talaga pumayag, anak. Sa kung magagalit sa atin ang bantay. Sige na, umuwi ka na. Sabihin mo sa kanila ang sinabi ko sa'yo. Maraming mamamatay, anak. Yun ang sabi ni tatay nun. Kaya huwag mong hayaan na ituloy nila ang plano nila. Ako nang nakikiusap sa'yo. Sige po tay, uuwi na po ako.
Bilisan mo, anak. Hindi maganda ang pakiramdam ko tungkol sa dalawang yon. Baka mamaya may masama nang nangyayari. Kaagad akong tumayo. Pagkatapos sabihin yun sa akin ni tatay, hinawakan ko pa ang palad niya bago ko lumabas ng kwarto. Mabilis ang tibok ng puso ko habang naglalakad ako sa hallway at panay ang dasal na sana wala pang ginagawa ang mga kapatid ni tatay. Paglabas ko ng ospital, agad akong sumakay sa isang tricycle. Sinabi ko na lang sa driver na bilisan niya dahil may emergency sa bahay. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa baryo na kami. At nang huminto ito sa tapat ng bahay namin, agad kong nakita ang mga gamit namin na nakakalat na sa bakuran. Nakita ko si Auntie Corazon na nasa pintuan, nakapamewang at panay ang sigaw. Agad kong binayaran ang driver at bumaba na ako ng sasakyan. Auntie, ano to? Ano pong ginawa nyo? Bakit nagukay na kayo? Abay, natural. Hukay na kami. Wala nga namang hintayin ka pa. Sayang ang araw. Pero auntie, Ano bang pinipero-pero mo? Di ba, bago ka naman umalis, ay sinabi mong ikaw na ang bahala sa tatay mo? kaya nga po, pero hindi ko naman sinabi na pinayagan ko na kayong magukay. At sabi ko po, hintayin nyo ako. Hindi po pumayag si tatay eh. Wala ka na magagawa. Naumpisa na eh. Wala nang atrasan to. Hindi niyo po naiintindihan eh. Kaya ayaw pong ipahukay ni tatay yan kasi may sumpa. May sumpa ang kayamanang nakabaon dyan. Ano sabi ba? May kayamanan nga talagang nakabaon dito. Opo, sabi po ni tatay sa akin. Matagal na pong alam ni tatay ang tungkol dito kasi mismong tatay niyo po nagsabi sa kanya. Yun lang, ayaw po talagang ipagalaw dahil sa sumpa. Sabi ko na sa'yo, ate. Totoo yung sinabi ni Apo Kore. Sa wakas, magiging mayaman na tayo. Magiging mayaman na tayo! Hindi po, nagkakamali po kayo. Hindi niyo basta-basta makukuha yun kung walang basbas ang tagabantay. Bagkus, maaaring maisumpa pa ang buong pamilya natin. Ang sabi po ni tatay may kapalit. May mamamatay. May mamamatay? Kalokohan yan. Yan talagang tatay mo. Wala na sa katinuan kung ano-ano ang sinasabi. Chris, manahimik ka lang abo na. Agad na tumahimik si Uncle Chris. Mariin ang tingin ni Auntie sa kanyang kapatid bago muling humarap sa akin. Sinabi talaga ng tatay mo na may sumpa ito. Seryoso ba yan? Opo, auntie. Hindi po ako nagbibiro. Sorry ha, pero hindi ako naniniwala sa mga ganyang kwento. Pero yung sinabi mo na may kayamanan dito, yon, naniniwala ako doon. Auntie, maniwala kayo sa akin, please. Itigil niyo na po to. Tama na. Huwag niyo na pong ituloy. Hinawakan ko siya sa braso, pero iwinaksi niya ang mga kamay ko at saka matalim na tumingin sa akin. Pwede bang lumayo ka at huwag kang makialam dito? Alam mo, kung totoo man na may mamamatay dahil sa sumpa, yung tatay mo yon at hindi kami. Ano? Paano niyo po nasasabihan sa tatay ko? Alam mo kasi, Iho, maniniwala lang ako na may sumpa nga ito kung unang mamamatay ang tatay mo. Ang sama mo, auntie. Bakit kayo ganyan sa tatay ko? Bakit? Magsusumbong ka? Oo, sasabihin ko sa kanya lahat ng ginawa niyo dito. At ano naman ang kayang gawin ng tatay mo, ha? Wala na siyang silbi. Bago pa siya makapagreklamo, tapos na kami dito. Nakuha na namin yung kayamanan na yon. Hindi niyo makukuha yon dahil may nakabantay. Ano ba yon? Aswang, tikbalang, engkanto, kaluluwang ligaw. Sa tingin mo matatakot kami? Sa kwento mo? Bahala kayo kung ayaw niyo maniwala. Pero ngayon nandito na ako. Dapat niyong itigil yan dahil kung hindi, magrereklamo talaga ako sa barangay. Isusumbong ko kayo kay Kapitan. Di magsumbong ka. Mas lalo namang hindi kami natatakot, ano? Alam mo kung bakit?
Bakit? Chris, wag. Tama na yan. Wag mo nang patulan. Hindi ko naman talaga papatulan tong kutong lupa na to eh. Pero gusto ko lang sampalin ang katotohanan para magising. Anong katotohanan ang pinagsasasabi mo? Na wala naman talaga kayong karapatan sa lupa na to. Anong sinasabi mo walang karapatan? Eh kay tatay ipinamana tong lupa. Nasa kanya ang titulo ng lupang to. Binigay daw ni Lolo. Oo, totoo naman sa kanya ibinigay ang mga dokumento. Pero alam mo bang, papel lang naman ang pinanghahawakan niya. Ano bang pinagsasasabi mo? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na ng diretso. Huwag mo na akong paikot-ikutin. Huh, gusto mo ba talagang malaman? Oo! Sabihin mo na kung sasabihin mo! Galit ka na niyan? Bastos ka! Bakit mo ako sinisigawan? Alam mo, parehas na parehas talaga kayo ng ugali ng kapatid kong ampon eh. Pareho kayong baliw! Anong sabi mo? Nagulat ka ba? Totoo ang sinabi ko. Ampun lang naman ang tatay mo eh. Kaya kung tutuusin, wala siyang dapat karapatan sa anumang pagmamay-ari ng mga magulang namin ni ate. Tama si Chris. Papeles lamang ang meron sa kanya. Pero kami ang tunay na kadugo. Kami ang tunay na mga anak. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko kagad naintindihan kung tama ba ang narinig ko o guni-guni lang. Para bang bigla ako nahilo. Natulala ako sa kanila. Bigla ding bumigat ang loob ko. Ampon? Bakit? Bakit hindi sinabi sa akin to ni tatay? Bakit ganito? Sa pagkakataong yon, hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tanungin sila kung bakit sinasabi nila ito sa akin sa ganung paraan, sa ganung sitwasyon. Pero wala. Naduwag ako bigla. Kaya huwag ka nang makialam ha. Kung sakaling magreklamo man tatay mo, edi magdemanda siya. Haharapin ko. Haharapin namin siya bilang mga tunay na anak ng mga magulang namin. Naiintindihan mo? Wala na nga akong nasabi. Wala na din akong nagawa nang muling utusan ni Auntie Corazon yung mga trabador niya na ipagpatuloy na ang paghukay. Napaatras ako at napaupo na lang sa upuan na nasa labas. Tapos ay natulala doon. Ilang minuto ang lumipas. Bigla silang nagkagulo. Narinig kong sinabi ni Auntie na nahimatay ang isa sa kanyang mga tauhan. Mabilis akong nakiusyoso. Lumapit ako sa hukay. Hindi pa naman ito ganong kalalim. Mga 2 metro pa lang. Kaya kitang-kita ko pa ang loob nang dumukwang ako. Ngunit pagtingin ko sa ibaba, nakita ko yung trabador na nakahiga. Pero habang pinagmamasdan ko siya, may kung anong hindi tama sa itsura niya. Kanina lang ang alam ko, payat na lalaki ito, naka-t-shirt at lumang pantalon ito. Pero ngayon iba na. Yung balat niya mistiso. Yung buhok niya maayos at parang nakapumada. Yung damit niya nagbago din. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero para siyang naka-uniforme na pangkawal. Totoong uniforme ng isang kawal na Kastila na sa libro o sa mga pelikula ko lang nakikita. Para siyang isang lumang tao, isang sundalong Kastila o isang general noong panahon ng pananakop. Labis akong kinilabutan nang makita yon. Pero mas lalong tumindi nang makita mismo ng mga mata ko yung pagdilat ng kanyang mga mata. Dumiretso ang tingin niya sa akin. Matalim, galit na galit. Meron siyang sinasabi at alam kong wikang Espanyol ang ginagamit niya. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam mag-Espanyol, pero malinaw kong naiintindihan ang bawat salita na sinasabi niya. Gusto niyang ipahinto ang paghukay. Napalunok ako. Hindi ako makapagsalita. Tapos yung paligid parang pakiramdam ko biglang huminto. Tapos ay nagpatuloy siya. Ni hindi inalis ang tingin sa akin. Kung hindi ko raw siya susundin, iisa-isahin niyang papatayin ang mga kapamilya ko. Auntie, parang awa niyo na. Itigil niyo na to. Nagbabanta na yung bantay.
Huwag daw tayo magukay dito. Papatayin niya tayo. Papatayin niya tayong lahat. Pagkasabi ko nito, yung trabahador biglang bumalik sa dati nitong itsura. Tapos may biglang humila sa braso ko. Inilayo niya ako doon. Pwede ba tumahimik ka? Hindi, Uncle. Hindi mo ako naiintindihan eh. Nakita ko mismo yung bantay sumanib dun sa lalaki. Sinabi niya sa akin, itigil niyo na daw ang pag-uukay. Tumigil ka na, Joshua! Nagsasabi po ako ng totoo. Paniwalaan niyo ako. Nakita ko talaga siya. Wala akong pakialam sa mga pinagsasasabi mo. Manahimik ka na lang kung ayaw mo masaktan. Habang kinakastigo ako ni Uncle Chris, nakita kong umahon na sa hukay yung dalawang trabador at narinig kong nagpapaalam sila kay auntie. Ang sabi nila, hindi na muna nila ipagpapatuloy ang paghukay dahil nahihilo ang kasama niya at masama ang pakiramdam. Wala silang nagawa. Pinayagan nila ang dalawa. Pagkaalis ng mga ito, napatingin ang dalawa sa akin. Nakaangat ang kilay ni auntie. Sayang naman. Konti na lang eh. Wala kayong dapat na panghinayangan, ante. Buhay ang kapalit ng yamang makukuha nyo. Ayaw niyang ibigay. Ayaw niyang ibigay sa inyo yung binabantayan niya. Ayaw niyang ibigay sa amin? Aba, bakit naman? Hindi ko alam, ante. Basta tama na po. Tama na, ante. Huwag mo siyang pakinggan, ate. Nag-a-addict na yata yan eh. Hoy, ikaw, Joshua. Totoo ba ang sinasabi ng uncle mo? Hindi po, ante. Hindi po ako adik. Mabuti naman kung ganon. Pero makinig ka, ha? Hindi na namin pwedeng ihinto ang pag-uukay. Tulad mo, malaki din ang pangangailangan namin. Sana maintindihan mo. Kung di kami makikinig sa inyo ng tatay mo. Pero, ante, Tumahimik ka na nga. Kanina pa ako napipikon sa'yo eh. Peste talaga kayo mag-ama sa buhay namin. Puro kamalasan ang dala nyo. Tumahimik ako. Masama ang loob ko sa kanilang dalawa. Pero hindi na ako nagsalita para matapos na. Nang matapos silang manermon, umalis na rin sila ng kusa. Pero bago sila makalayo, may tinig akong narinig. Yung bantay. Ang sabi niya, kung itutuloy kinabukasan, mas malala pa ang mangyayari. Samantala, nang dumilim na, ay pumasok na ako ng bahay. Dahil malamig at mamog, naisipan kong silipin kung posible bang tulugan ang aking kwarto. Pagpasok ko, nakita kong sira ang pintuan ng silid, pero ayos lang kasi yung hukay ay nasa ilalim lang naman. Nang matapat ako sa hukay, nalungkot ako. Noon, marami akong tanong habang nakatitig sa pagtatalo ng magkakapatid. Palagi kong iniisip kung bakit ayaw ni tatay. Pero ngayong nakikita ko yung hukay, nasabi ko na tama pala siya. Kami ang maargabyado kapag pinayagan namin sila. Tumayo ako sandali sa tapat ng hukay at doon nanalangin na sana makinig ang auntie at uncle ko sa babala na sana ay hindi na sila lamunin ng kasakiman. Makalipas ang ilang sandali, pumasok na din ako sa aking silid. Pero hindi pa man nagtatagal, may bigla akong narinig na umiiyak. Bumangon ako at tinignan ko kung sino ito. Natanaw ko yung sa may sala. Nakita ko yung kaluluwa ng Kastila na nakadukwang sa hukay, umiiyak at parang nanghihingi ng awa. Hindi ako makagalaw, ni hindi makapagsalita. Pero ilang sandali, mukhang naramdaman ng kaluluwang yun ang tingin ko. Lumingon ito sa akin, saka siya biglang nawala. Grabe ang kilabot ko ng oras na yon. Ramdam ko yung pananayo ng balahibo ko at pakiramdam na para bang lumaki ang ulo ko. Sa takot ko, agad akong lumabas ng kwarto. Tumalon ako sa bintana at nanatili na lang sa labas hanggang sa mag-umaga. 7:00 nang makita kong may humintong sasakyan sa harap namin. Agad akong lumapit. Uncle, ano ba? Parang awa niyo na oh. Tama na to. Huwag ka nang umepal, Joshua. Tumabi ka nga dyan. Wala na akong nagawa
nang dumiretso sila sa loob ng bakuran namin. Wala silang takot na parang sila pa ang may-ari ng bahay. Tumabi na lang ako at pinanood sila nang magsimula silang maghukay. Ngunit nang maalala ko si tatay, agad akong nagbihis. Tahimik akong pumasok ng kwarto at sa isang sulok doon ako pumuesto. Pero nang matapos akong gumayak, narinig kong nag-uusap si Uncle at isa niyang tauhan. Alam niyo bang, marami na talaga akong isinakripisyo para sa kayamanan nandyan. Kaya nga, never akong papayag. Nakahadlang ang mag-amang yun sa paghuhukay dito. Buti nga't gumana yung plano ko. Nasaktan at bigyan ng leksyon yung peke kong kapatid eh. May inutusan akong tao para sirain yung preno ng tricycle niya. Sayang nga eh, hindi pa natuluyan. Narinig kong sabay-sabay pa silang nagtawanan na akala mo'y hindi krimen ang kanilang ginawa. Masamang damo din yung Lando na yun eh. Hindi mamatay-matay. Pagkarinig ko nun, agad akong lumabas sa kwarto at sinugod si Uncle Chris. Hindi ako natakot kahit mahina ako o kahit may kapansanan ako. Gusto kong ipagtanggol si tatay laban sa kasamaan ng kanyang kapatid. Walang hiya ka! Ikaw pala may kagagawan nung kay tatay! Nasuntok ko siya nang hindi ko inaasahan. Tinamaan siya sa panga at napaurong. Nadulas siya sa gilid ng hukay at tuluyang nahulog dahil nawalan ng balanse. Hindi siya kagad nakapagsalita. Ako naman, humihingal at nanginginig sa galit. Ang sama mo, hayop ka! Wala kang konsensya! Tama ba na pagtangkaan mo patayin ang sarili mo kapatid? Manahimik ka! Hindi ko kapatid ang tatay mo! Kahit na! Pinalaki kayo bilang magkapatid. Tapos ganyan ang gagawin mo! Wala kang pakialam kung ano ang gusto kong gawin. Hindi kita kaano-ano! Ah, ganon. Sige, halika dito. Total, di ba? Hindi mo ako kinikilalang pamangkin. Umakyat ka dito. Magsuntukan na lang tayong dalawa. Ayos ah. Akala mo kung sino ka na. Ano ba pinagmamalaki mo ha? Yung paa mong pilay? Dahil sa insulto, lalo akong nagalit. Hinintay ko siyang makaahon. Pag-akyat niya, muli ko sana siyang susugurin. Pero humarang ang mga tauhan niya. Lahat sila tumatawa na para bang nanunuya pa. Ano? Ano ka ngayon ha? Wala ka. Duwag ka. Talagang gagamit ka pa ng tao para saktan ako. Patabihin mo tong dalawa na to at tayo magsuntukan. At sino ka para utusan ako ha? Gagawin ko kung anong gusto ko. Sige, bugbugin nyo yan. Agad na sinunggaman ako ng dalawa at sinuntok sa sikmura. Tapos bigla nilang hinawakan ang dalawang kamay ko. Tinadyakan nila ang binti ko, ang tagiliran ko, hanggang sa halos hindi na ako makatayo. Huwag mo kong susubukan, Joshua. Baka lalo akong magalit sa'yo. Walang iya ka talaga. Wala kang konsensya. Wala ka rin kwenta. Tulad ng tatay mo. Binitiwan ako ng dalawa niyang tauhan. Tapos parang patay mali siya silang bumalik sa hinuhukay nilang kayamanan. Napaupo na lang ako sa lupa at napatitig sa kanila. Maya-maya pa ay tumunog ang telepono ni Uncle Chris. Nang sagutin niya ito, nakita kong kumunot ang kanyang noo. Ano? Bakit? Ano nangyari sa asawa mo, ate? May takot at pag-aalala sa boses ni Uncle Chris. Hindi maaari, hindi pwede mamatay si Bayaw. Marami pa kaming napag-usapan ng mga plano kapag nakuha na natin ang kayamanan dito. Ano ba kasing nangyari? Napamulagat ako nang marinig ang masamang balita na yon. Agad na kumilos si Uncle. Tinawag niya ang mga tauhan nila at agad na umalis. Nang ako na lang ang naroon, kumuha ako ng pala, saka pumasok sa loob ng bahay. Unti-unti kong sinubukan na tabunan ang butas. Sinabi ko na sa inyo eh, may kapalit ang pag-uukay na to, ayaw niyong maniwala eh. Diyos ko, huwag sanang magtuloy-tuloy ang sumpa na to.
Nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag niyo pong pahintulutan. Nagpatuloy ako sa pagtatabo ng lupa hanggang sa maisip ko si tatay. Itinigil ko ang aking ginagawa, saka mabilis na lumabas at sumakay ng tricycle. Sa ospital, sinabi sa akin ng mabait na nurse na nasa recovery room na ulit ang tatay ko. Nagtanong pa ako kung bakit hindi na lang sa ward. At hindi ko kaya yung bayad sa pribadong kwarto. Pero umiling lang yung nurse at sinabing wala akong dapat na alalahanin. Sa loob ng kwarto, nadatnan ko si tatay na nakahiga at nakapikit ang mga mata. Nang maramdaman niyang may pumasok sa pinto, dumilat siya. Nabigla siya sa kanyang nakita. Pero hindi siya nagtanong. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Napansin ko rin na namamaga ang mga mata niya. Parang kakatapos lang niyang umiyak. Lumapit ako sa kanya at tumabi. Agad kong ikinuwento sa kanya ang ginawa sa akin ni Uncle Chris. Pati na ang mga nalaman ko tungkol sa kanyang pagkatao. Pero wala pa rin siyang imik. Ngunit nang ikikwento ko na yung nangyari sa bayaw niya, bigla niyang hinawakan ang aking mga kamay. Alam ko na yan, Joshua. Patay na ang asawa ni Ate Corazon. Pero paano niyo po nalaman? Napanaginipan ko nangyari sa kanya. Ipinakita sa akin ng bantay. Talaga po? Dahil ito, sa pagiging ganid nila. Kaya nga po eh. Ano pong gagawin natin, tay? Wala, anak. Wala tayong gagawin. Pero bakit? Paano po kung pati tayo ay madamay sa ginawa nila? Ayoko pong may mangyaring masama sa iyo, tay. Wala kang dapat na ipag-alala. Walang mangyayaring masama sa akin o sa'yo. Di ba nga? Sila ang nagsabi na hindi nila ako kadugo. Hindi nila ako itinuring na kapamilya. Kaya kung itutuloy nila ang pag-ukay, sila ang mapapahamak at hindi tayo. Hindi ako agad nakasagot. Tinitigan ko siya. Nakapikit lang siya. Halatang pagod at mukhang masama ang loob. Gusto kong magtanong. Gusto kong maintindihan kung bakit parang ganun lang kadali sa kanya natanggapin ang lahat. Tahimik na lang akong pumwesto at di na muling nagsalita ng tungkol sa mga kapatid niya. Sinamahan ko siya sa ospital ng buong maghapon. Pero pagsapit ng hapon, nakiusap siya sa akin na umuwi ako. Pero tay, wala akong tulugan dun eh. Natatakot po ako dun sa multo eh. Huwag kang matakot sa kanya, anak. May dahilan kung bakit nagpapakita siya sa'yo. Nagpapakita po siya para takutin ako. Hindi, anak. Basta, malalaman mo yun mamayang gabi. Yun ang sabi niya sa akin. Diyos ko, magpapakita na naman siya sa akin. Ayoko na po, tay. Natatakot na talaga ako eh. Huwag kang dumag. Sige na, umuwi ka na muna. Bumalik ka na lang ulit dito bukas, anak. Pagkalipas ng ilang oras, saktong magtatakip silim nang muli akong utusan ni tatay na umuwi na ako ng bahay. Ayoko sana, pero hindi ko naman magawang sumuway. Pagdating ko ng bahay, agad kong inayos ang higaan ko. Tapos nagdasal ako na sana ay wag na ulit magparamdam ang kinatatakutan kong kaluluwa. Subalit nang mahiga na ako, andyan na naman siya. Pero hindi na siya umiiyak. Nakatayo lang siya, nakatingin sa akin, hanggang sa bigla siyang gumalaw, nakalutang at papalapit sa aking kinaroroonan. Nagwika siya. Ang sabi niya, kunin ko daw ang pala at magsimula akong magukay. Ayoko po. Baka mamaya kami naman po ni tatay ang parusahan niyo. Pero hindi niya ako tinigilan. Hanggang sa hindi ko namalayan, gumalaw na ang katawan ko na parabang wala akong sariling kontrol. Naglakad ang mga paa ko, papunta sa hukay. Kinuha ko ang pala kahit nanginginig ang mga kamay ko at nagsimula akong magukay. Ilang minuto lang ang lumipas, biglang tumama ang pala sa isang matigas na bagay. Napahinto ako. Dahan-dahan akong lumod at sinimulang alisin ang lupa. Nagsalita yung Kastila sa wikang nauunawaan ko. Ito ang matagal ko nang hinihintay. Sa wakas,
nahanap na rin kita. Ang tunay na tagapagmana ng kayamanan. Napalingon ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Inutusan niya akong ipagpatuloy ang paghukay. At sa loob ng ilang minuto, tuluyan ko nahila palabas ang bagay na yon. Ngunit pag-angat ko, nadismaya ko sa aking nakita. Ito ba ang kayamanang iniingatan at binabantayan mo? Isang tungkod. Sabihin mo nga sa akin. Joke time ba to? Nanluloko ka lang ba? Saktong pagsabi ko nito, bigla kong napasok sa tungkod. Aray ko! Ang init! Bigla kong nabitiwan ito. Subalit, hindi ito nahulog sa lupa. Lumutang ito sa harap ko. Tapos ay nagliwanag na para bang may apoy, pero hindi naman nasusunog. Makinig kang mabuti. Hindi yan ordinaryong tungkod. Yan ang pinaniniwalaang tungkod ng propetang si Moises. Yan ang gamit niya nang umakyat siya ng bundok ng Sinai. Isang banal na bagay na itinago ng mga unang manlalakbay at kalaunan ay napunta sa mga kamay ng mga mananakop. Teka, sandali lang. Ano sabi mo? Tungkod ito ni Moises? Pero paano napunta to dito? Ninakaw ko yan mula sa isang lumang monasteryong lihim na nag-iingat ng mga banal na kagamitan. Kinuha ko ito para gamitin sana sa digmaan dito sa Pilipinas. Pero nabigo ako. Oh, bakit naman? Dahil ang kapangyarihan ng banal na bagay na yan ay para lamang sa mga taong may malinis na puso at mabuting hangarin. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ko ito magamit. Imbis na tulungan ako niyan, isang sumpa ang napunta sa akin. Ang maging tagapagbantay nito hanggang sa aking kamatayan. At saka lang ako makakalaya kapag yung mismong tungkod na ang pumili ng bagong tagapag-ingat. At ikaw yun. Pero, bakit ako? Bakit sa akin mo ibibigay? Ano bang meron sa akin? Dahil ikaw ang binatang sagrado. Ano? Sagrado? Ako? Paano nangyari yun? Hindi naman ako... Wala akong alam. Hindi mo kailangan maintindihan lahat sa ngayon. Basta tanggapin mo na lang. Kakailanganin mo yan. At saka kailangan natin sumunod. Ikaw ang itinakda na susunod na magmamay-ari ng tungkod. Sandali. Pinagtitripan mo ba ako? Makinig ka sa akin, bata. Hindi ako nagbibiro. Nararamdaman ko may papalapit na panganib sa baryong ito. Kailangan nila ng tagapagligtas at ikaw yun. Ikaw ang lalaban sa kasamaan. Ano? Ako lalaban sa kasamaan? Paano ko naman magagawa yun? Nakikita mo naman pilay ako. Mahina ako. At sino bang nagsabi na isa kang pilay? Napakunot ang noo ko sa sinabi ng multo. Natural ako. Ipinanganak akong ganito eh. Kita mo naman, di ba? Sige, tumayo ka. Hindi ko alam kung bakit, pero sumunod ako. Tumayo ako at sinubukan kong maglakad. Nakalakad ako ng diretso. Hala, ano nangyari? Nakakalakad ako ng maayos. Paano nangyari to? Yan ang unang tanda para ipakita sa iyo na ang tungkod ay isang makapangyarihang bagay. Kaya kunin mo na yan. Mas umigting ang liwanag na nagmumula sa tungkod. Lumutang ito papalapit sa akin ng dahan-dahan at nang tuluyang makalapit, hinawakan ko ito. At sa sandaling yon, sumabog ang mas nakakasilaw na liwanag. Kasabay na nararamdaman ko ang banayad na kuryenteng dumadaloy sa aking katawan. Hindi ako natakot. Para bang may bumubulong sa akin. Natiisin ko ito. Tanggapin. At hayaan. Napapikit ako. At habang nakapikit, ramdam ko na unti-unti ang paglakas ng aking katawan. Pakiramdam ko,
Para akong muling ipinanganak. Tapos bigla ko narinig ang huling winika ng Kastila. Salamat! Sa wakas ngayon ay malaya na ako. Salamat sa iyo, sagradong binata. Nang imulat ko ang aking mga mata, wala na ang nakakasilaw na liwanag. Wala na din yung kaluluwa ng Kastila. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng hukay. Hawak ang isang makapangyarihang tungkod. Pagkatapos ng nakakamanghang pangyayaring yon, nagpahinga ako. Itinabi ko ang tungkod sa aking higaan. Pumikit ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot, matuwa o malungkot. Pero isang bagay lang ang malinaw. Hindi na magiging pareho ang buhay ko simula ng gabing yon. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa ospital. Nang makarating ako, agad na ibinalita ng nurse na bigyan na ng discharge papers ang tatay ko. Ang sabi nila, isang himala daw yung nangyari sa kanya. Halos hindi sila makapaniwala sa mabilis na paggaling niya sa loob lamang ng ilang araw. Samantala, sinabi sa akin kagad ng mabait na nurse na asikasuhin ko na ang mga papeles sa social worker para mabawasan ang bayarin sa ospital. Natuwa ako ng labis dahil itinuro niya sa akin ang lahat ng dapat kong gawin. Ngunit mas lalo ko natuwa nang sabihin niyang ang matitirang bayarin ay sila na ng asawa niyang doktor ang bahalang magbayad. Naku talaga po, tutulungan niyo po kami. Pero bakit po? Bakit po ang bait-bait niyo po sa amin? Ngumiti siya at ipinaliwanag sa amin na natulungan sila ni tatay sa oras ng panganib. Nailigtas mula sa tiyak na kamatayan. Sinagip sila ni tatay mula sa isang holdapper na umatake sa kanila. At ang tulong nila ngayon ay paraan lamang nila para tumanaw ng utang na loob sa kabutihan ng aking ama. Napangiti ako sa mga salitang yon. Hindi ko akalaing may kabutihan palang nagawa ang tatay ko. Hindi naman kasi siya nagkikwento sa akin. Parang himala talaga, at sa pagkakataong yon, natutunan kong anumang kabutihan ang gawin sa kapwa ay palaging bumabalik sa paraang hindi mo inaasahan. Pagkatapos naming mag-usap, agad kong inasikaso ang lahat ng papeles. Sinunod ko ang lahat ng sinabi niya sa akin, at pagdating nga ng hapon, matapos kong maisaayos ang lahat, nakalabas na kami ni tatay. Ay, sa wakas, makakauwi na rin ako. Miss na miss ko ng bahay. Tay, wala na po eh. Malaki na po yung sira ng bahay. Dahil po dun sa paghuhukay nila. Ganun ba? E titignan na lang natin kung anong pwedeng gawin. Kung maaayos pa ba, e di ayusin. Habang naglalakad kami sa pasilyo ng ospital, bigla siyang natigilan nang mapansin ang aking paglalakad. Teka, sandali lang anak. Nakakalakad ka na ng maayos? Opo, tay. Paano nangyari yun? Anong ginawa mo? Mamaya na lang po sa bahay natin pag-usapan, tay. Sasabihin ko po sa inyo lahat ng mga kababalaghang nangyari. At marami din po akong gustong itanong sa inyo. Sige. Sa bahay na lang natin pag-usapan. Pero anak, masaya ako na gumaling ka na. Ako din po, tay. Masaya po ako na okay na po ang lahat sa atin. Pagdating namin sa bahay, biglang napahinto si Tatay Lando nang makita niya kung ano ang nangyari. Diyos ko, anong ginawa nila rito? Di ko na po sila napigilan, tay. Sana mapatawad niyo ako. Pero, yun sa kwarto ko po, pwede pa rin naman siyang tulugan. Mamayang gabi, doon na lang po muna tayo. Lalagyan ko na lang po ng kurtina para hindi niyo po makita yung hukay na ginawa nila. Hindi anak, hindi tayo dito matutulog mamayang gabi. Ho? Saan po? Doon tayo sa bukid, sa lumang kubo ni tatay. Doon mas ligtas tayo. Sige na, kumuha ka ng ilang gamit natin at dadalhin natin doon. Pagkasabi nun, ay agad akong sumunod. Kumuha ako ng isang bayong na malaki at naglagay doon ng ilang pirasong plato, baso, kaldero at iba pang mahahalagang gamit. Nang matapos ay saka ulit kami naglakad papunta sa bukid.
Pagdating namin doon, ay namahinga muna kami, tapos kumain ng tinapay at doon kami nagsimulang magkwentuhan. Sinabi ko lahat sa kanya tungkol sa kaluluwa ng Kastila. Lahat-lahat, wala akong iniwang detalye. Namangha siya, lalo na nang makita ang nahukay kong tungkod na pinaniniwalaang pagmamay-ari ni Moises. Kung ganun, yan pala yung kayamanan na nakabaon sa lupa natin. Wala namang kasi siyang nabanggit nung mapanaginipan ko siya. Natungkod pala. Pero sabi niya, may ibibigay siya sa'yo. Nagulat din po kayo, no? Hindi siya literal na yaman o ginto. Pero ang sabi ng bantay, mahalaga daw ito at magagamit ko sa oras ng panganib. Anong klaseng panganib ang sinasabi niya, anak? Hindi po malinaw yung pagpapaliwanag niya. May tanong ako na ayaw niyang sagutin. Basta meron daw pong paparating. Kaya yun, tinanggap ko po. Kung ganun, biyaya pa rin maituturing ang bagay na yan. Pero sana, kung ano man yung panganib na yun, sana anak, huwag nang dumating. Kaya nga po tay, pero tay, may sinabi po siya sa akin. Ako daw po ang nakatakdang magmay-ari niyan dahil ako daw po ang matagal niya nang hinihintay na sagradong binata. Ano po bang ibig sabihin nun? Hindi siya agad sumagot. Bagkus ay may dinukot siya sa loob ng kanyang damit at inilabas mula doon ang isang kwintas na may malaking lakit. Binuksan niya ito at saka ibinigay sa akin. Yung nasa larawan, sila ang totoong mga magulang ko. Nung napulot ako ni tatay, nakita niya yan na suot-suot ko. Talaga po? Nakita niyo po ba sila o nakilala? Hindi anak. Pero sinubukan namin na hanapin sila noon ni tatay. Pero patay na sila. May isang albularyo na nakapagsabi sa amin na matagal na silang patay. Namatay sila sa isang digmaan ng mga aswang laban sa mga albularyo. Aswang? Tama ka. Totoo po ba mga aswang? Totoo mga aswang, anak. Sila ang pumatay sa tatay at nanay ko. Paano niyo po nasabi na sila po ang pumatay sa kanila? Matapos namin mabisita ang kanilang puntod, palagi ko na silang napapanaginipan. Ipinapakita nila yung nangyari noon. Ako lang ang nakaligtas sa sagupaang yon. Nakakatakot naman po yung nangyari. Pero tay, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko eh. Bakit ako tinawag na sagradong binata ng kaluluwa? Ano pong kinalaman nun kina lolo at lola? Saka, ano pong kinalaman nung digmaan sa akin? Ang lahi natin, anak, ay may basbas. Ibig sabihin, may kakayahan tayong tumanggap at gumamit ng mga banal na bagay kung kinakailangan. Kaya ka tinawag na sagrado. Hindi dahil espesyal ka lang, kundi dahil dala mo ang dugo ng 2 taong may tungkuling espiritual. Hinawakan niya ang balikat ko. Tila sinisigurong naiintindihan ko lahat ng kanyang mga sinasabi. Hindi ko sinabi sa'yo dahil gusto kong palakihin ka bilang isang normal na bata. Ako man ay tumalikod sa tungkulin ng ating lahi. Madalas magpakita sa panaginip sina tatay at nanay noon para kumbinsihin akong maging albularyo din katulad nila. Pero magiging kapalit noon, maaari akong mahanap ng mga nakalaban nila na pumapatay sa ating lahi. Pero ngayon, mukhang hindi na natin maiiwasan ang tadhana. May nakatakda talagang nilalang na haharap sa mga aswang na yon. At ikaw yon, anak. Bigla akong natulala. Hindi ako handa sa katotohanan yon. Ngunit kung ako talaga ang nakatakda upang pumaslang at maging kasangkapan upang makamit ang katarungan sa pagkamatay ng aming mga ninuno, malugod kong tinatanggap ang tungkuling yon. Muli kong ibinalik ang lakit kay tatay, pero nang kunin niya ito, ay agad niyang isinuot sa akin. Bakit, tay? At sabi nila sa akin, kapag daw handa ka na, ipamana ko sa iyo ang kwintas na yan. Kaya sa iyo na yan. Alagaan mo. Huwag mong hahayaan na masira. Opo, tay. Iingatan ko po ito. Pangako po. Matapos kaming mag-usap, nagpahinga na kami ni tatay. Pero makalipas ang ilang oras, bigla akong nagising. Pawis na pawis ako kahit malamig. Maya-maya pa ay may narinig akong mga bulong. Mahina lang yon, pero nakakakilabot dahil parang nanggagaling
sa ilalim ng lupa. Hindi ko maintindihan nung una, pero nang tumagal, naunawaan ko na rin. Ang sinasabi ng mga bulong, may paparating na kamatayan. Matapos yun, ay umalingasaw ang nakakasulasok na amoy. Pinaghalong amoy ng asupre at nabubulok na laman. Halos masuka ako at maubo nang malanghap ko yun. Bigla kong napalingon kay tatay, ngunit mahimbing ang kanyang tulog. Hindi ko na siya inistorbo. Agad akong tumayo at binuksan ang bintana. Bigla kong napatingin sa itaas. Nakita ko na maliwanag ang buwan. Pero yung langit ay namumula. Tapos mula sa baryo, narinig ko ang malalakas na alulong ng mga aso. Agad kong isinara ang bintana at muling tumabi kay tatay. Kinabahan ako at napahawak sa kwintas. Naramdaman ko na parang uminit ito. Sa sobrang takot at gulo ng isip ko, napatitig ako sa mga larawan. Nang buksan ko ang lakit, kinausap ko sila. Kung ito po talaga ang kapalaran ko, tulungan niyo po ako. Gabayan niyo po ako sa laban na nakatakda po para sa akin. Sana po, mapagtagumpayan ko. Lolo, Lola, bahala na po kayo sa akin. Pagkatapos kong sabihin yon, biglang umihip ang isang malakas na hangin na tumama sa aking muka. Biglang uminit ang lakit na suot ko at kasabay nun, biglang nagliwanag ang tungkod at kusang lumutang papalapit sa akin. Hinawakan ko ang tungkod at sa mismong sandaling nahawakan ko ito, may pangitain na biglang nagpakita sa akin. May nakita akong isang lalaki na nakadamit ng sinaunang kasuotan at may hawak na tungkod. Kamukhang kamuka ng nahukay kong tungkod. Yun ang unang pagkakataon na makita ko ang lalaking yun, pero agad ko siyang nakilala. Siya ay walang iba, kundi si Moises. Pagkatapos nun, ay bigla ulit nagpakita ang nakakasilaw na liwanag. Nang imulat ko ang aking mga mata, iba na ang paligid. Nawala si Moises. Nakita kong nasa isang lugar ako kung saan nakatayo ang bahay ng mga Israelita. Yung mga tao, nagpapahid sila ng dugo ng hayop sa magkabilaang gilid sa itaas ng hamba ng kanilang mga pintuan. Makikita ang takot sa kanilang mga muka habang ginagawa yon. Ilang sandali pa, habang pinapanood ko sila, naramdaman kong biglang gumalaw ang bibig ko at kusa itong nagsalita. Sa gabing ito, lilibuti ng anghel ng kamatayan ng buong lugar at papatayin ng lahat ng mga panganay na anak. Ngunit kapag nakita nito ang dugo sa ibabaw at gilid ng hamba ng mga pintuan ninyo, lalampasan niya ang bahay niyo at hindi papayag ang anghel na pumasok sa mga bahay niyo at patayin ang inyong mga anak. Pagkasabi ko nito, ay biglang lumitaw ang isang itim na usok na nagpaikot-ikot sa mga tahanan. Sa bawat pintuang may tanda ng dugo, napansin kong hindi ito makalapit. Parang may hindi nakikitang pader na tumutulak pabalik sa nilalang na yon. Pero sa mga bahay na walang marka, iba ang nangyari. Dahan-dahan itong nakapasok sa mga siwang, sa mga pinto, sa mga bintanang walang proteksyon. Ilang saglit ang lumipas, maririnig na mula sa loob yung malalakas nilang sigawan at ang iyak ng pagluluksa. Muli, biglang lumiwanag ang hawak kong tungkod at sa muli kong pagmulat, nasa totoong mundo na ako. Napasingap ako at biglang nabitiwan ko ang tungkod. Pakiramdam ko ay galing ako sa isang mahabang bangungot. Nanginginig pa ang aking mga kamay. Ang kwintas sa leeg ko, medyo mainit pa rin at sinubukan kong bigyan ng kahulugan yung ipinakita sa akin. Ano yun? Bakit ko nakita yun? Bigla ko napalingon kay tatay. Ngunit tulog pa rin siya. Bakit ako? Bakit ipinakita sa akin yun? Ano bang gusto nilang sabihin? Naguguluhan ako. Litong-lito ako ng gabing yun. Paulit-ulit kong iniisip ang lahat ng nakita ko. Mula kay Moises hanggang sa mga pintuang may dugo. Kahit na anong pilit ko, hindi ko mabuo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat.
Habang iniisip ko, mas lalo akong nalilito. Hanggang sa hindi ko na namalayan na inabot na ako ng umaga. Hindi na talaga ako nakatulog. Anak, sandali nga. Bakit ba parang tulala ka? May iniisip ka ba? Huminga ako ng malalim bago sumagot. Tay, may sasabihin po ako. May nakita po ako kagabi. Parang pangitain. Si Moises po. Tapos yung kwento tungkol sa paglalagay ng dugo sa mga hamba ng pinto. At may nakita rin po akong parang anghel ng kamatayan na nag-aanyong usok. Hindi ko po alam kung bakit po pinakita sa akin eh. Tahimik si tatay sandali. Para bang may inaalala. Anak, mukhang alam ko na ang kinalaman ng lolo at lola mo sa lahat ng to. At kung bakit ikaw ang pinili. Ano tay? Di ba sinabi ko sa'yo na napanaginipan ko yung mga nangyari noon sa kanila? Anak, yung mga aswang na nakalaban nila, hindi sila ordinaryong mga aswang. Sila yung mga nilalang na kayang mag-anyong usok para makapasok sa mga bahay nang hindi napapansin. Tapos kapag nakapasok na sa loob, doon lumilitaw ang mga nilalang na kayang pumaslang gamit ang kanilang mga matutulis na pangil at kuko. Anong tawag sa mga aswang na yun? Sila ang mga aswang na bakaak. Sila ang sumira sa baryong pinanggalingan ko. At sila rin ang pumatay kina lolo at lola mo, pati na sa mga albularyong kasama nilang lumaban noon. Ang ibig sabihin tay, yung pangitain ay posibleng maganap ulit yung pangyayari na yun. Posible, anak. Kaya kailangan natin balaan ng mga tao. Balaan ng mga tao? Meron po bang maniniwala sa atin, tay? Maaaring meron o wala. Pero mahalaga, masabi natin sa kanila ang babalang ipinakita sa'yo. Kung sakaling may maniwala, paano po natin sila maililigtas? Anak, hindi mo pa ba nakuha yung mensahe ng tungkod sa'yo? Hindi po tay eh. Bigla ko natigilan nang maisip ang isang bagay. Hanggang sa napatitig ako kay tatay. Teka, naiintindihan ko na po. Gusto niyang tularan ko yung ginawa noon ng mga Israelita. Yung naligtas sila mula sa anghel ng kamatayan dahil sa mga tanda na nilagay nila sa hamba ng pintuan. Tama ka, anak. Kaya halika na. Balaan natin sila. Agad kaming naglakad ni tatay pauwi sa baryo. Maaga pa, kaya karamihan ay abala sa paghahanda ng almusal o paghahanda sa pagpasok nila sa kani-kanilang mga trabaho. Ipiniliwanag namin ang panganib sa kanila. Sinabi namin na maglagay sila ng tanda sa mga hamba ng pintuan. Kailangan ay dugo ng kahit na anong hayop para may proteksyon sila. Pero hindi naging madali ang lahat. Habang binabalaan namin sila, napansin kong marami ang hindi naniniwala. May mga tumatawa at napapailing. May ilan na nakinig, pero agad ding tumalikod na para bang walang saysay ang mga sinabi namin. Pagkatapos ng halos kalahating araw, napaulit-ulit na pakiusap at pagmamakaawa, iilang bahay lang ang pumayag na maglagay ng tanda. Ang karamihan, binaliwala lang kami. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa bahay nina Auntie Corazon at Uncle Chris. Naroon pa rin ang lamay ng asawa ni Auntie at may ilang taong nagbabantay at nakikiramay sa harapan. Paglapit namin, sabay-sabay silang napatingin. Kita ko kagad ang gulat sa mukha nila nang makita si tatay. Paglapit ng mga kapatid niya, agad nila kaming tinanong, Nandito ka ba? Para maggulo? Wala akong balak na ganyan, ate. May sasabihin lang ako. Ano yon? Kung tungkol ito sa lupa, sinabi ko na. Itutuloy namin yung pag-uukay pagkatapos ng libing. Hindi mo kami mapipigilan. Hindi naman ako nagpunta rito para pigilan kayo eh. Saka hindi rin naman na ako kukontra. Teka, totoo ba yan? Ba't ang bilis mo atang kausap ngayon, kuya? Ano bang kapalit? Yung kubo at lupa sa bukid. Ibigay niyo sa amin ng anak ko. Kapalit ng lupa ko dito sa baryo. Nagkatinginan muna silang magkapatid bago sumagot sa akin. Sige, payag kami.
Deal na yan, ha? May isa pa akong kondisyon. Ano na naman yon? Mamayang gabi, isarado niyo ang bahay niyo. Huwag kayong tatanggap ng kahit sinong bisita, kahit kakilala pa ninyo. Magkatay kayo ng manok o kahit na anong hayop na meron kayo. Sahurin niyo ang dugo at ipuna sa mga hamba ng pintuan. Sa taas sa magkabila ang gilid. Pagkatapos, lutuin niyo ang karne at pagsaluhan niyo mamayang hapunan. Lamay ito ng asawa ko. Bakit ko naman gagawin yan? Basta gawin niyo. Para ito sa kaligtasan niyo. Hindi ako nagbibiro. Yung dalawang yun lang ang hinihingi kong kapalit. Walang sumagot sa dalawa. Pareho lang silang nagkatinginan at pagkatapos ay dahan-dahan ang tumalikod at bumalik sa loob ng bahay. Pag-alis namin doon, dumiretso na kami pauwi. At pagdating doon, agad kaming naghanda para sa mga paparating na kalaban. Makalipas ang ilang oras, habang papagabi, pabigat ng pabigat ang nararamdaman ko. Para bang may ibinubulong ang hangin. Bigla kaming nagkatinginan ni tatay nang makarinig ng malalakas na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Tay, tara na! Mukhang paparating na sila! Kumpleto na ba mga gamit mo, anak? Yung kwintas nasa iyo na? Yung tungkod? Opo, tay. Nandito na po lahat. Mabuti naman kung ganon. Pero alam mo, anak, kanina ko pang gustong sabihin sa iyo to eh. Paano kaya, anak? Kung dito na lang tayo sa bahay, huwag na tayong lumabas. Tay, hindi po pwede. Marami po mamamatay panigurado. Tulad po na sinabi ng Kastila na yun. Ay, nako. Kung bakit ba naman kasi binalaan ha? Ayaw pang maniwala. Ang titigas ng ulo. Ayaw makinig. Kahit sabihin nating may paparating na panganib, wala silang pakialam na para bang mas gusto pa nilang mapahamak. Ganyan po talaga, tay. Hindi lahat maniniwala hanggat walang nasasaktan. Pero tay, kahit ganun, hindi natin sila pwedeng pabayaan. At gagawin ko po ang lahat para maipagtanggol sila at mailigtas sa mga masasamang nilalang. Tama ka, anak. Pinagmamalaki kita. Salamat po, tay. Pero sana po, matapos na po agad ang gabing ito nang walang masyadong dugong dumanak. Magaling ka, anak. Manalangin ka sa Panginoong Diyos upang matupad ang hiling mo na yan. Humingi ka ng gabay sa Kanya. Lakasan mo ang loob mo. Opo, tay. Salamat po talaga. Salamat po at nandiyan kayo para gabayan po ako. Matapos kaming mag-usap, ay inaya niya na akong lumabas ng bahay. Paglabas na paglabas, ay muli naming narinig ang malalakas na alulong ng mga aso. Bigla kaming napatingin sa lupa. May makapal na itim na usok na papunta sa baryo. Mabaho yun, para bang amoy ng nabubulok na bangkay. Anak, yan na sila, hindi ako maaaring magkamali. Ang mga aswang na bakaak. Hindi maaari to, tay. Yung mga taga-baryo, kailangan po nila tayo. Bilisan po natin. Tumakbo kami ni tatay. At ang liwanag mula sa tungkod ang nagsilbi naming gabay sa dilim. Pakiramdam ko noon ay may humahabol sa aming makapal na usok. At kitang-kita ko kung paano ito dumikit sa mga bahay at puno. Pero hindi kami natabunan nito. Parang itinataboy ng liwanag ng tungkod ang mga anino. Kaya kahit medyo kinakabahan ako, tuloy pa rin kami. Ang ilaw na yon ang nagprotekta sa amin at nagbukas ng daan sa gitna ng nagdidilim na baryo. Ilang sandali ang lumipas, nasa baryo na kami. Yung mga itim na usok, pumapasok sila sa mga siwang ng mga pintuan at pagkatapos nun, maririnig sa mga kabahayan ang malalakas na sigawan at iyak ng pagluluksa. At sa gitna ng lahat ng yon, may isang malaki at makapal na usok ang bigla na lamang humarang sa amin. Pagkatapos, unti-unti itong nabuo. Nakayuko ito. Mahaba ang likod na para bang nakaarko. Ang balat niya ay kulay mapusyaw na kayumanggi. Tapos may kung anong maliliit na bitak na may lumalabas na itim na likido. Mahaba ang kanyang mga braso
halos sumayad na sa lupa at ang mga daliri niya ay mahahabat payat na para bang patpat. Tapos sa dulo ay may matutulis na kuko. Wala itong bibig na normal. Ang panga niya, hati hanggang tenga, parang napunit at sa bawat paghinga niya ay lumalabas ang maiitim na usok. Yung mga mata niya, para bang nagliliyab na apoy na nakakulong sa loob ng bungo. Hindi ako nakagalaw, pero biglang uminit ang tungkod na hawak ko. Joshua anak, anong gagawin natin? Subukan mo kayang itaas ang tungkod mo. Hindi ko alam kung bakit sinunod ko ang tatay ko. Tapos, may biglang bumabang liwanag mula sa itaas para itong kidlat at tumama sa tungkod ko. Mabilis na kumalat ang puting apoy sa paligid ko. Hindi ito mainit pero mukhang nakakapaso para sa nilalang ng dilim. Ang mga bakaak na nasa paligid ay biglang umurong at umungol na para bang nasasaktan. Ngayon na Joshua, gamitin mo ng kapangyarihan ng tungkod. Sige na, bilisan mo anak! Pagkatapos sabihin yon ay natigilan ako. Sa loob ng utak ko, may boses na sumingit. Hindi akin, hindi rin kay tatay. Ang sabi niya, itulos ko sa lupa ang aking sandata. Agad kong itinaas ang tungkod. Tapos ay buong lakas kong itinusok ito sa lupa. At mula sa lugar kung saan nakatulos ito, may lumabas na liwanag. At pagkatapos, lahat ng mga aswang na nadadaanan nito ay natutunaw. Parang mismong lupa ang kumakain sa kanila. Biglang nagwala ang kaninang bakaak na nabuo sa aming harapan. Galit na galit ito, tumalon sa ere at sumugod papunta sa direksyon ko. Ay! Hindi ka niya maaabot anak! Hawakan mo lang ng maigpit ang tungkod mo! Nang makalapit ito sa amin, biglang nabuo ang isang bilog na liwanag. Paglapit niya sa amin, biglang nagliyab ang balat niya. Umiyak siya nang dahil sa labis na sakit. Muli, may narinig akong tinig sa loob ng aking utak. Itaas ko raw ang tungkod at itapat ito sa aking mga kalaban. Agad ko itong ginawa. Isang malakidlat na liwanag ang biglang lumitaw mula sa tungkod. Isang tuwid na liwanag na tumama diretso sa dibdib ng halimaw. At sa huling pagkakataon, sumigaw ito habang unti-unting nasusunog. Sa huli, walang natira sa kanya, kundi abo. Nang mapaslang na ang kanilang pinuno, biglang bumalik ang katahimikan sa baryo. Unti-unting lumiwanag ang paligid nang naglaho na ang mga natitirang itim na usok na kanina lang ay bumabalot sa buong lugar. Tay, tapos na. Nagtagumpay tayo. Tama ka anak. Natalo mo sila. Natalo mo ang kadiliman. Ilang sandali pa, unti-unti nang humina ang liwanag ng tungkod. Samantala, ang pangyayaring yon, marami ang namatay. Kasama na roon sina Anticora na hindi sinunod ang bilin na maglagay ng tanda sa mga pinto at bintana. Tahimik na nakatayo si Tatay Lando at si Uncle Chris sa tabi niya. Hawak nila ang malamig na kamay niya. Hindi sila nagsasalita pero kita ko ang lungkot sa kanilang mga muka. Ilang sandali pa, nagsilabasan mula sa kanilang mga bahay ang mga nakaligtas. Lalo na yung mga naniwala at sumunod sa mga sinabi ko. Nilapitan nila ako, umiiyak at nagpapasalamat. Hindi sila makapaniwala sa nangyari. Ako man, hindi ko rin lubos maisip na buhay pa kami matapos ang gabing yon. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa paggabay sa akin. Salamat po sa pagpapaintulot mong magamit ko ang banal na bagay na ito laban sa kasamaan. Matapos kong mabanggit ang dasal, narinig kong nag-usap ang dalawa. Kuya, patawad. Bakit?
Ano ang hinihingi mo ng tawad? Hindi kasi namin pinakinggan. Tapos pinagtawanan pa namin kayo. Akala namin nababaliw lang kayong mag-ama eh. Pero totoo pala mga sinasabi ninyo. Kung nakinig lang sana kami ni ate, sana buhay pa siya. Chris, wala kang kasalanan. Hindi kita sisisiin. Wala namang may gusto nang nangyari. Wala na tayong magagawa, kundi ang ipagdasal siya. Ang mahalaga, buhay ka. Ligtas tayo. Salamat kuya. Salamat sa inyong dalawa. Utang namin sa inyo ang aming mga buhay. Salamat din. Siya nga pala. Simula ngayon, ayusin na natin ang pamilya natin, ha? Oo kuya. Salamat. Dahan-dahan silang nagyakap. Tahimik lang akong nakatayo sa tabi nila. Pinapanood ang sandaling yon. Napagtanto ko na kahit na maraming sigalot kaming napagdaanan, may pagkakataon pa rin para magsimula ng panibagong buhay. Samantala, pagkatapos ng nangyari, marami sa mga taga-baryo ang lumipat na sa ibang lugar dahil sa takot, pero may ilan din na piniling ipagpatuloy ang buhay doon. Si Uncle Chris at tatay dahan-dahan ding bumangon mula sa lungkot. Nakita ko kung paano nilang tinanggap ang nangyari at nagsimulang buuin muli ang buhay tulad ng ibang mga taga-baryo. Ako naman, natutunan ko kung gaano kahalaga ang yamang ipinagkaloob sa akin. Isang uri ng kayamanan na nagbigay buhay sa marami at nagturo sa akin ng maraming bagay tungkol sa tapang, pananampalataya at pagmamahal sa pamilya. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti ring nagiging maayos ang baryo. Ang mga marka sa pintuan naging paalala ng gabay at proteksyon na hatid ng tungkod, at umaasa kaming hindi na muling babalik ang mga masasamang nilalang. Samantala isang gabi, habang tahimik ako sa bukid, narinig ko ang isang malakas at malinaw na boses. Inutusan ako nitong muli kong ibaon sa lupa ang tungkod. Agad ko naman yung sinunod, at nang matapos, sabi ng tinig, kapag daw may ibang magtatangkang hukayin ito, ay hindi nila makikita. Makukuha lang daw ito ng bagong tagapangalaga sa tamang oras at sa tamang pangangailangan. Matapos yun, tumingala ako sa langit at nagpasalamat. Dito na po natatapos ang aking kwento ng kababalagan. Ano po, ay may napulot po kayong aral sa kwentong ito at magkaroon pa kayo ng matinding pananampalataya sa ating Poong May Kapal.